Kinben Book 5, Chapter 49. 2-3 ang score at nagsisimula pa lang ang laro ng isang region rondo move nga ang biglang ipinamalas ni Ricky Mendez sa mga manonood at sa mga manlalaro ng kalaban nilang diverse team. Ang galaw na iyon ng binata ay tila naging mitsa upang ang kanyang mga kasamahan sa loob ng court ay makaramdam ng kumpiyansa na hindi sila matatalo ng kalaban sa larong ito. Nang bumalik sa kamay ni Rare ang bola ay napatingin nga siya kay Ricky at isang bagay ang kanyang napagtanto. Sa larong ito raw ipapakita ni Mendez ang kaibahan ng isang team game sa isang one-on-one game. Mukhang mas magaling ka sa team game pero hindi mo pwedeng magawa uli iyon. Wika nga ni Rare sa sarili at sa pagdating niya sa harapan ni Mendez ay agad siyang humanda para sa pag-atake. Bumigla ng talon si Rare sa harapan ni Ricky. Gaya nga ito ng ginawa niya noong nag one-on-one sila sa bahay nila. Wala raw nagawa si Ricky roon kung kaya ito raw ang gagawin niya ngayon, ngunit tumapon na nga lang ang bola bago pa ito maitaas ni Marquez at ang mga manonood ay napaseryoso nang mahuli ni Mendez ang mabilis na pag-release ng bola ng katapat nito. Maging si Calvin nga ay nabigla sa nangyari at bigla na lang siyang napatakbo nang si Maki Romero ay biglang kumawala sa kanyang pagbabantay. Pinatalbog agad ni Mendez ang bola at sa pagharang sa kanya ni Rare ay isang mabilis na pag-atras ang kanyang ginawa. Pinatalbog nga rin niya ang bola mula sa kanang kamay papunta sa kaliwa at dito na nga rin mabilis na kumilos ang kanyang mga paa. Hindi niya tinitingnan ang bola, bagkus ay alam na niya kung saan ito pupunta. Medyo nalito si Rare sa nangyari at parang nanibago siya sa ginagawa ni Mendez ngayon. Bakit parang hindi niya ito ginagawa noong naglaban kami? Tanong niya sa sarili at nang harangan niya ito sa direksyong pinuntahan nito ay doon na ito naglaho sa kanyang harapan. Pinatalbog ni Mendez ang bola papunta sa kanyang likuran at ito ay mabilis na nagpunta muli sa kanyang kanang palad. Sinabayan nga rin ito ni Ricky ng isang mabilis na pagkanan at dito na nga naganap ang isang behind the back crossover laban kay Marquez na nagawa niyang maiwanan kaagad. Napangiti pa nga si Ricky nang makita si Maki at Baron na nasa side agad nila. Ngayon na iniisip niya kung ipapasa ba niya o hindi ang bola. Bumigla siya ng hinto at napaseryoso siya nang lampasan siya ni Marquez. Nakangisi nga ito at seryosong pinagmasdan siya sa mata. Madaya ka. Bakit hindi ka ganyan maglaro noong nag one-on-one tayo? Tanong nga ni Rare na binigyan si Mendez ng isang mahigpit na depensa. Kasi pakiramdam ko ay hindi ko pa ito kayang gawin noong oras na iyon, kaso sabi ni Ricky. Dahil nga nang makalaban niya si Kyrie ay dito niya napagtanto na dapat siyang magpakitang gila sa ligang ito. Kailangan daw niyang siya ang maging pinakamagaling sa ligang ito at upang magawa iyon, kailangan na niyang ipakita ang lahat ng kanyang kakayahan na minaster niya sa nakalipas na mga taon na pagpasok niya sa mundo ng basketball. Kung ganoon, sugod Ricky Mendez. Bulalas ni Rare na nagawa nga ring mapigilan ang pass break na gagawin sana ng Kalapan. Hindi rin daw siya atras at dahil may mga gusto siyang mangyari sa hinaharap ay hindi raw siya dapat kabahan o magpakita ng kahinaan sa tulad ni Ricky Mendez. Napangiti si Ricky sa ginawa ni Rare at dito ay isang bounce pass pakaliwa ang kanyang ginawa. Mabilis itong hinarangan ni Marquez at napangiti si Mendez nang lampasan niya ito. Isang fake ang kanyang ginawa at ngayon nga ay makikita nga atake na si Ricky sa basket. Kasabay rin ito ay ang pagkalat ng mga kasamahan niya sa kung saan saang pwesto para lituhin ang depensa ng kalaban. Napaseryoso nga si Coach Salome sa lakas ng loob ni Mendez na umatake sa basket. Pero kasabay nito ay ang biglang pagkilos ng kanyang mga manlalaro. Parang itatrap ng 3 players niya ang aataking si Mendez at alam na nila ang risk na kaakibat nito. Si Magbuo, si Lee at si Cimeron ay napaseryoso naman sa nangyari. Kasabay rin ito ay ang mabilis sa pagkilos ng paningin ni Rare at Calvin. Nakaabang naman ang dalawa sa pwedeng pasahan ni Mendez at dito naman masusukat ang bilis ng pagkilos nila sa depensa. 3 malalaking players ang humarang kay Mendez at dito ay napaseryoso ang binata at mabilis niyang binabaan ang kanyang dribbling. Kahit pagaano ka kagaling sa ball handling, imposibleng basta ka nalang makalusot sa 3 iyan. Ang mga iyan ang best defenders ko sa team at tiwala akong mapipigilan ka ng mga iyan
kung gusto mong tumuloy. Sabi naman sa sarili ni Coach Salome. Nagsara ang espasyo sa pagitan ng tatlo at nang makita ni Ricky iyon, ay sa nakabukas na binti naman ni Cardinal siya napasulyap. Nasa likuran daw nito ang kanyang kuya Marky at Marlon. Mukhang hindi raw siya basta makakalampas dito. Pinaliit daw kasi ng tatlo ang kanyang gagalawan at nang makita ito ng mga manonood, ay dito na kumalampag ang buong venue. Defense! 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 Sigaw ng marami. Napigilan ng tatlo si Mendez kung kaya isang pasa sa ilalim ang ginawa ni Ricky. Kasabay ng pangyayaring iyon ay ang mabilis sa pag-atras ng mga bumabantay sa kanya. Mabilis na lumayo ang mga ito upang balikan ang kanilang mga katapatan. Isa itong bagay na palagi nilang pinapraktis sa kanilang trainings at napaseryoso si Coach Isaiah dahil nang itira ni Lee ang bola ay nagawa pa rin itong masabayan ni Orense. Huwag ninyong isipin na sina Captain Rare at Calvin lang ang dapat ninyong katakutan sa team namin. Dahil lahat kami sa team ng Divers ay mga magagaling maglaro ng basketball. Sigaw nga sa isip ni Orense at si Marky ay napaseryoso nang magmintis ang jump shot na kanyang binitawan. Nagsigawan nga ang mga manonood at sa ilalim ng basket ay napaseryoso si Coach Isaiah nang si Cardinal ang nakakuha ng rebound. Nagawa nga nitong maunahan si Magbuo na makikitang nasa likuran nito nang tumalon. Mag-iingatin kayo sa biglaang agaw ng mga players nila kapag nakukuha ninyo ang rebound. Nasa isip nga rin ito ni Cardinal kung kaya agad niyang ipinasa ang bola sa kakampi niya. Kalmadong sinambot ni Rare ang bola at dito na nga niya ito ibinato sa side nila dahil gaya ng palaging play nila ni Calvin, alam niyang lilitaw ito roon. Gumuhit ang bola sa court at dito na nga nagwala ang crowd nang sambutin ito ni Barrientos na kasalukuyang sinasabayan ni Romero. Naagawan mo ako kanina, kaya babawi ako. Sabi nga ni Barrientos sa sarili at dito na nga umusad ang kanyang mga paa papunta sa basket. Si Maki naman ay mabilis na humabol para mag-set ng charge kaso nahuli siya ng pasimpleng humawi si Barrientos gamit ang kaliwang kamay nito. Makikita nga ang kanang kamay nito na hawak na ang bola. Tumalon ito at hindi ito nasabayan ni Maki. Napalunok naman ang marami sa biglaang pagdating ni Semeron. Nakangisi ito at mabilis na hinampas ang bolang idadakdak ni Barrientos. Nayanig ang board at makikita ngang nakabitin si Calvin sa basket habang nakatingin sa nasa babang si Semeron na napakuyom at napahawak sa pundasyon ng board. Iniiwas niya ang bola. Sabi ni Baron at kasunod noon ay ang pagwawala ng crowd at ang pagbaba ni Barrientos na basta na lang siya iniwan. Pinosterize nga ni Barrientos si Semeron at dito na nga napacheer ng malakas ang mga manonood para kay Calvin. Pagkalabas naman ni Baron sa bola ay agad nga itong hiningi ni Maki Romero at napatango naman si Ricky nang tumingin ito sa kanya. Pagdating nga ni Romero sa side nila ay mabilis siyang dinepensahan ni Barrientos. Pagkatapos noon ay binigla niya ito ng sidestep. Hinawakan agad ni Maki ang bola at tumalon pa ito palayo na mabilis namang hinabol ni Calvin at sinabayan. Napangiti si Maki at pinakawalan niya ang bola. Napakuyom na nga lang si Barrientos dahil hindi niya iyon nahuli at sa paglapag niya ay nakita na lang niya na ang bola ay hinalit na ang basket. Isang outbalance shot ang ginawa ni Romero pero pumasok pa rin ito nang walang kasabit-sabit. Paglapag nga ni Maki ay agad din niyang dinikitan si Barrientos upang depensahan. Ang lupit talaga ni Kuya Maki. Sabi naman ni Ricky sa sarili na mabilis na hinarangan si Rare nang makuha nito ang bola mula sa inbound pass ni Cardinal. Sinabayan niya ito kaso bumangga siya sa nakaabang pala sa kanyang si Orense. Nang makawala si Rare ay dito na nga bumigla ng takbo ito at ganoon din si Calvin na hinabol agad ni Maki. Tumaas ang kamay ni Barrientos at dito na nga napalunok ang mga manonood ng isang chest pass ang ginawa ni Rare. Nasambot ito ni Calvin at agad itong huminto sa 3-point area. Tumalon ito kahit pa sinabayan siya ni Romero. Kumawala ang bola at napaseryoso si Maki dahil parang alanganin daw ang tirang iyon. Kaso nang lumapag siya at humarap sa basket ay napakuyom siya dahil pumasok ang bola roon. Isang malakas na MVP chant ang kumawala para kay Barrientos at ang mga nasa bench nga ng Divers ay napatayo na rin para mag-cheer. Ang nakahalukip-kip namang si Coach Salome ay napailing na lang. Napakagaling daw talaga ni Calvin at kahit pa raw lagi niya itong kinakagalitan sa practice nila
ay hindi pa rin daw naman maipagkakaila na ito ang kanilang ace player. Depensa na. Sigaw naman ni Rare at malakas na sigaw naman ang sagot ng tatlo niyang kasama. Habang si Calvin naman ay kalmado lang na bumalik sa side ng kalaban. Penado yata maglaro si Calvin at maganda ito para sa team. Sabi nga ni Rare sa sarili at sinalubong nga niya si Ricky nang dumating ito na may hawak sa bola. Nakita naman ni Ricky na sumisenyas ang kanyang kuya Maki para hingiin ng bola. Sinunod nga niya ito at agad na ipinasa rito. Hinawakan nga agad ito ni Romero at tumayo sa harapan ni Barrientos na ikinaingay na naman ng crowd. Napangiti si Maki at bigla rin siyang tumalon sa harapan ng defender niya. Masyado kang nagmamadali, sabi naman ni Barrientos at nang harangan niya ang bola ay nabigla siya dahil lumampas ito sa kanyang palad. Hindi niya ito tinamaan at sa paglapag ng nasa harapan niya ay nakita na lang niya ang pagngisi nito. Kasunod din noon ay ang pagpapatahimik ni Romero sa nag-iingay na crowd. Isang press iyon at naging 7-8 ang score. Dito na nga mas lalong naramdaman ng marami ang naglalabang sina Romero at Barrientos. Sila nga ang halos pumuntos para sa kanilang team sa nakalipas nilang mga possessions at kapwa ayaw magpatalo ng dalawa sa isa't isa dahil nang pumatak sa last 1 minute ng unang quarter ay makikitang isa lang ang lamang ng Divers sa Blue Phoenix. 24-23 ang score at ngayon nga ay nakuha naman ni Romero ang atensyon ng mga taga rito dahil sa ginawa nitong pakikipagsabayan sa ace player ng Divers na hanggang ngayon ay tila parang wala lang na naglalaro. Habang pinapatalbog nga ni Maki ang bola sa harapan ni Barrientos ay bigla siyang napasalita sa kanyang kaharap. Boring ba akong kalaban? Kanina ko bang napapansin na parang wala lang sa iyo ang larong ito? Wika ni Maki at napatango lang naman si Calvin na nakaabang pa rin dahil baka raw isang panlilinlang lang ang ginagawa ng kanyang katapat. Ganito talaga akong maglaro, normal lang. Gusto ko lang ay manalo kami, kaya inaayos ko ang laro ko. Kita mo naman siguro ang naging laro ko, hindi pa ba ito sapat sa iyo? Dagdag pa nga ni Barrientos at dito na nga bumigla ng atake si Maki nang dumating si Cimarron para mag-screen. Sige, sabi mo eh. Sabi naman ni Maki at dito na nga niya nilampasan si Barrientos na naiwan kay Cimarron. Kung ganoon, uuna na ako sa iyo. Mahinang wika ni Maki at sa pagkakataong ito ay siya naman ang ginamitan ng 3-man defense ni na Orense, Magpantay at Cardinal. Inipit nila si Romero, ikinulong sa kanilang depensa. Mabilis din silang kumilos, kaya hindi ko sila naunahan. Sabi nga ni Maki sa sarili at nang ipapasa na niya ang bola ay bigla na lang siyang napaseryoso dahil naglaho ito sa kanyang kamay. Nakuha ni Magpantay ang bola at dito na nga nagwala ang crowd nang mapunta kay Rare ito. Agad din niyang ibinato ito sa kanilang side at naroon na nga si Calvin na chinicheer na ng crowd. Kumawala na nga ang bola sa ere at habang papalapit ito ng papalapit kay Barrientos ay siya namang paglitaw ni Ricky Mendez para i-intercept ito. Tumalon si Mendez bago pa ito makuha ni Barrientos at ito nga ang nagpaseryoso sa mga manunood. Paglapag nga ni Ricky ay siya namang pagharang sa kanya ni Calvin. Hinampas nito ang bola at nabawi niya ang possession mula kay Mendez na namali ang galaw. Muling umingay ang crowd at pagkakuha ni Calvin sa bola ay napatingin na lang siya kay Ricky na mabilis siyang binantayan. Ginamit nga niya ang kanyang height advantage dito at walang alinlangan niyang tinirahan ito ng harapan. Pumasok ang bola sa basket at doon na nga muling nag-ingay ang crowd. Isang press nga iyon at nang mapatingin si Calvin kay Ricky ay nakita niyang may kaunting ngiti ito at kalmadong nakatingin sa kanya. Anong problema mo? Tanong ni Calvin at umiling naman si Ricky. Secret. Alam ko na kung ano ang gagawin ko ngayong laro natin. Sagot ni Mendez at napaseryoso naman si Calvin nang marinig iyon. Ano raw kaya ang pinaplano nito? Siguradong kailangan daw nila itong paghandaan. Sa isip ni Calvin ay isa itong basketball strat ni Mendez. Kaso para kay Ricky ay hindi ito ganoon. Sa pagbalik nga ng possession sa Kalapan ay dito na nga nila inubos ang natitirang 20 seconds ng unang quarter at bago nga ito maubos ay bigla na lang nag-step back 3 si Mendez sa harapan ni Rare na ikinaseryoso ng mga manonood dahil sumilbato pa ang referee nang mapaupo ang shooter sa sahig ng court.
Si Marquez nga ay sa landing area ni Mendez lumapag na naging dahilan upang ang lahat ay mapalunok habang nakatingin sa bola. Yes, bulalas ni Mendez nang pumasok ang bola sa basket at nang itayo siya ni Baron at Maki ay doon na nga sila nagkangiti ang tatlo. Humabol ka pa talaga sabi ni Maki. Syempre kuya, di pa ubos ang oras. Sagot naman ni Mendez na napatingin pa kay Rare na napailing na lang sa nangyari. 4 na segundo pa ang natitira sa oras at napangiti si Ricky nang magpunta na siya sa free throw line. May bonus shot pa siya at dito na nga siya napahinga ng malalim at napasulyap sa kanyang kuya Marlon at Marky. Pinakawalan nga ni Ricky ang bonus shot at dito na nga nagulat ang team ng Divers nang magminti siyon. Kasabay rin noon ay ang pagtalo ni Magbuo para sa bola. Pinalo nito ang bola at dito na nga si Calvin na paseryoso at hinabol ang pupuntahan noon. Ang mga manonood nga ay marahang nakaramdam ng kaba at dito na nga nasambot ni Mendez ang bola at napagtanto nilang planado ang pagpamamintis nito sa bonus shot. 4, 3, pagkahawak ni Ricky sa bola ay kumislap ang mata niya nang mapatingin sa paparating na si Calvin. Ngumiti siya at tumalon mula sa kanyang pwesto at dito na nga niya pinakawalan ng bola na punong-puno ng kumpiyansa. Hinabol ni Barrientos ang bola kaso nabigo siya kung kaya napatingin na lang siya kay Ricky na para bang may sinasabi sa kanya. Umarko ang bola mula sa 3-point area at tumunog na rin ang buzzer. Sa paglapag nga ng dalawang manlalaro mula sa pinagmula ng bola ay dito na nga napakuyom si Ricky at nilampasan niya si Calvin. Sa oras na manalo kami sa game na ito, gusto kong ipangako mo sa akin na hindi ka hihinto sa paglalaro ng basketball after ng season na ito. Hinalit ng bola ang basket na kinatahimik ng crowd at napaseryoso naman si Calvin dahil sa sinabi ni Ricky. Sino ka para sabihan ako niyan ni Ricky Mendez? Wala kang alam. Wika ni Calvin na biglang napakuyom ng kamao. Sino ako? Malalaman mo ang sagot sa oras na matapos ang laro nating ito. May ngiti namang wika ni Ricky at pagkatapos ay naglakad na siya palayo para salubungin ng kanyang mga kasamahan na tuwang-tuwa sa kanyang ginawang buzzer beater shot. Ikaw ba nagsabi sa kanya, Rare? Tanong naman ni Calvin nang lumapit si Rare sa kanya na tumango naman agad. Para kang sira. Kinwento mo sa kung sino lang ang bagay na iyon? Hindi ka nakakatuwa. Umiling naman si Rare nang marinig iyon. Kaibigan ko si Ricky. At alam mo ba ang sinabi niya sa akin tungkol sa iyo? Na gustong gusto mo raw ang basketball. Kaya imposible raw na iwanan mo ito. Kalokohan. Sambit ni Calvin na napakuyom dahil biglang namasa ang gilid ng kanyang mga mata nang marinig iyon mula kay Rare.